bakit nga ba tayo kailangan magpa-DNA ng ibon? Mapagpalang araw po mga kahabi. So kung bagong viewers ka sa channel na ito at kung napadaan po kayo at kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Avery at iba pa. Sa content ito mga kahabi, sa video na to, ang pag-uusapan natin dito ay regarding po sa buhay mag-ibon. So yung topic po natin, bakit ako nagpapa-DNA ng ibon? So maraming mga species o mga variety ng mga ibon na or mga mutation na visually nakikita natin kahit hindi na natin ipa-DNA yung kanilang gender. Tulad halimbawa ng parakit, nakikita na po sa gilid ng ilong nila, yung kulay ng ilong nila, yung pag-gender kung male or female. So hindi na kailangan ipa-DNA. Yung iba naman sa Alps 1, Alps 2, nakikita sa pelvic o sa pagkapa at yung sa mga paa, yung sa bukaraw or sa makitid na nabivisualize na nila yung gender ng isang ibon. Tulad din sa kulay ng plumage ng kakatil, nakikita yung lighter daw, mas brighter ay ito yung lalaki. Tapos sa Indian ringneck, yung may ring daw ay lalaki na ito. So visually, nakikitaan sila ng pag-gender ng isang ibon. So ang pinakamadaling ma-gender ng isang species ng ibon, ito po yung Eclectus. Dahil sa kulay ng kanilang feathers ay makikita na yung kanilang gender. So ito na po yung pinaka madaling makita or ma-visualize visually yung kanilang gender. So what if naman kahabi, so kung hindi natin makitaan sa ganitong kapamaraanan yung mga ibang species na ibon, so ano po yung ating gagawin? So tulad ko, sa experience ko, sa situation ko, meron akong na-avail na GCC na 6 na piraso. Ngunit hindi ko sila alam yung kanilang gender dahil na-avail ko sila young pa at ungender. So umabot na ang almost 8 months na, going to 9 months na sila ngayon. So gusto ko na silang i-ready for breeding para malaman ko kung alin yung ipagpaparis natin. So kung gusto ko malaman kung ilan yung lalaki at yung iba yung ilan ang babae. So ang kapamaraanan sa ganitong sitwasyon, kung hindi natin alam i-gender ang isang ibon tulad ng green chick conure, dahil ang green chick conure daw ay no visual differences. So ang green chick conure kahabi ay halos parehas, wala silang pagkakaiba. Unlike some other birds species, green chick conure and their mutation don't have obvious differences in plumage or vocalization to indicate gender. So mahirap ma-gender ang green chick conure visually. So ito palang green conure kahabi, ang scientific name nito ay Perhura mollinae. Ang conservation status naman nito ay least concern ayon sa IUCN o yung International Union Conservation for Nature. Ang kategory nito ay CITES appendix. So tuloy tayo kung bakit ako nagpapa-DNA, dahil ang purpose ko malaman yung kanilang gender. DNA testing, this is the most accurate and reliable method for determining the sex of green chick conure. So yun po ang kapamaraanan natin para ma-determine natin ang gender ng isang ibon through DNA testing. So kaya po ako nagpapa-DNA para ma-prepare ko na po yung ating green chick conure preparation for breeding, dahil magwa 1 year old na po sila, para malaman din natin kung ilan yung lalaki at kung ilan yung babae.
So, salamat naman sa nag-DNA testing na sa atin na si Jai Ho. Maraming pong salamat. Taga Ginubatan po siya. Pumunta po sa sa bahay at nag-DNA testing sa atin, sa ating aviary. After 2 weeks, lumabas po ang resulta. So good news po, napakaganda ng ating resulta. So sa 6 na ating napa-DNA testing, sabi dun sa ating na-avail na yung napagbila natin, yung mutation nito ay dalawang green sun chikunure, dalawang cinnamon, yung ay 3 cinnamon at isang pineapple. So sa 6 na yan, napakaganda po ng resulta natin dahil lumabas na 3 female at 3 male. So napakaganda ng resulta ng ating DNA testing dahil hindi na tayo maghahanap ng ibang ibon para ipares sa kanila. So perfect combination na, ika nga. Doon sa 6 natin na pa-DNA ay sakto yung resulta. 3 female at 3 male. So pagpaparisin na lang po natin, pagsasamahin na lang po natin yung male at saka female. So yung unang pair na pina-DNA natin na dalawang blue na ring ay male at female na po, isang cinnamon at isang pineapple. So hindi na po natin sila ipagpapare sa iba dahil considered as a pair na po sila, pero ibaban pa lang, ibaban. So isang male at female. Ang pagsasamahin na lang natin dito kahabi, itong ating sunchick at atang cinnamon. Dahil sa sunchick, dalawang female, ito namang cinnamon, dalawang male. So ipagsasamahin natin sila sa isang cage para sa natural pairing nila. So sila na po ang maghanap ng kanilang makakapares. At ang mahalaga dyan ay alam na natin yung kanilang gender. So preparation po ito kahabi sa ating breeding season this coming year or sa end of the year. At least alam na natin yung kanilang gender. So yun po yung purpose kung bakit po tayo nagpapa-DNA ng ibon, para makita natin yung kanilang gender at para na rin sa preparation ng ating pagbibreed ng mga green chikunure. At ganoon din po, sagutin natin yung katanungan ng ating kahabi na si Miss Earthquake. Ako, CWR holder ako. Na-add ako ng GCC o yung tinatawag na green chikunure. Need pa bang dalhin ito sa DNR pag QBR ko this July? So shout out sa iyo, Miss Earthquake. So sa experience ko, nung nag-add ako ng stock, additional stock tawag dyan pag meron tayong na-avail na bagong species. Tapos hindi na natin kailangan itong iparehistro sa DNR. Although ito po ay ilalagay natin sa QBR or sa inventory, quarterly breeding report o yung monitoring inventory every quarter. So basta i-attach natin Miss Earthquake yung documents ng na-avail nating bagong GCC tulad ng mode of acquisition, LTP kung malayo yung pinaggalingan. Yung LTP kasi ngayon nagiging issue to regarding sa LTP dahil kahit isang province tayo, isang bayan tayo, basta pag nag-avail tayo ng species ay kailangan na rin po ng local wildlife transport permit. So yun po ang nagiging issue. Mas maganda ay clarify natin sa DNR nating nasasakupan. Dahil yung iba ay hinahanapan po ng LTP para ma-travel yung ibon. So kung mas mainam may LTP, mas maganda. So i-attach na lang po yung LTP at yung health certificate ng ibon at yung inspection. So i-attach nyo sa QBR para pag sinubmit nyo yung QBR nyo, Ma'am
Miss Earth ay nandun na po yung attachment ng bago nyong additional stock. So kung dadalhin pa ang ibon, sa experience ko ay hindi na po dinadala. Dahil may time naman po yung mga inspection team ay magbibisit sa ating aviary at doon na po nila makikita yung mga additional stock natin. Kung maaari, picturean nyo na lang at i-print nyo at i-attach nyo rin po sa QBR, mas better. Yung iba naman, pinipicturean lang sa cellphone para pag hinanapan ng taga-DNR ay meron po tayong ipapakita. Or video, mas mainam, nakasama tayo doon sa ating na-avail na GCC. So, sa mga kahabi natin dyan na hindi pa nakakapasa ng QBR o yung quarterly breeding report ay this July na po ang last natin ng submission ng QBR. Ang final date nila, ang sabi ng DNR ay sa 10th day ng this month ng July. So meron pa po tayo mga ilang araw para makasubmit ng ating QBR para laging updated po yung ating CWR registration permit. Okay po, o yung certification. So hope meron tayong mga natutunan mga kahabi regarding po sa bakit tayo nagpapa-DNA ng ibon. At ang purpose nito, dahil sa mga hindi natin nakikita visually yung gender ng isang ibon, kaya po tayo nagpapa-DNA. Yung iba naman, kahit alam natin na may chance tayo na makita visually yung gender ng isang ibon, ay nagpapa-DNA pa rin po tayo para sigurado na accurate talaga at reliable yung gender ng isang ibon. So 100% po, sabi nga na iba, ang DNA po ay 99.9%. So hope meron tayong natutunan kung bakit tayo nagpapa-DNA ng ibon. So maraming po salamat, at kung nagustuhan nyo itong talakayan na to, ay humingi ako ng favor mga kahabi, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At ganun ko, nais ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy sumusuporta, at shoutout po sa inyo Domier Astituab ng Pampanga. Shoutout po sa iyo kahabi, at sa mga kahabi natin dyan na taga Pampanga, shoutout po sa lahat ng mga mag-iibon. Maraming pong salamat sa inyong suporta. Si kahabi Marlays Nees, shoutout po. Si kahabi Almeranyes Almonterrey, shoutout po sa iyo kahabi. Si kahabi Bar, shoutout po. Si kahabi Kuya Joms TV, shoutout po sa iyo kahabi. At last but not the least, si kahabi Jefferson Ligon ng Sambales, Candelaria. So shoutout po sa iyo kahabi Jeffrey Ligon, at sa lahat po ng mga mag-ibon natin sa Sambales, Candelaria, shoutout po sa inyo. Patuloy lang po tayo sa ating mga nakakahiligan sa pag-aalaga ng mga species na ibon. Maganda ang buhay pag meron tayong nalalaman kung bakit po tayo nagpapa-DNA ng ibon. Buhay and God bless. Thank you for watching.